Ginamit ka ng Lord para ng isang tao, ma-snatch mo from hell at padala mo sa langit. Pribilehiyo yun. Kaya pagdating natin sa langit at ang dami-dami nila, at nakita nila yung langit, lalapit sa'yo, thank you kasi sineran mo ko. We were all be overwhelmed. Lahat tayo nakarating ng langit because of Jesus. Kasi hindi itinago sa atin yung katotohanan yun. At habang tayo po ay nakatayo sa presensya ng Panginoon, let's open our Bibles in the book of John, chapter 4, at atin pong babasahin ang NIV version ng verses 34 and 35, habang tayo po ay nakatayo bilang paggalang sa pagbabasa ng salita ng Lord. Let's all together read. Everybody go. My food, said Jesus, is to do the will of Him who sent me, and to finish His work. Do not say 4 months more, and then the harvest. I tell you, open your eyes and look at the fields. They are ripe for harvest. And the Lord has blessed the reading of His word. Tayong lahat ay makakaupo na. Kamayan niyo po inyong katabi sa kanan at kaliwa. Sabihin niyo po, I'm glad you're here. Amen. Isa pong maganda at pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa Jesus is Lord Church, San Marcelino, Malate, Manila. Every Sunday po ay meron tayong mga gawain dito. We offer 3 services. Isa pong 7:30 in the morning, 10:30, ito po yung ngayon, at mamaya po ay 2:00. Kaya kung kayo po ay malapit lang dito sa 1832 San Marcelino Street, Malate, Manila, please come and join us every Sunday. Total, ang Sunday po ay rest day, and it is a day of worship for the Lord. Tayo po ay sama-sama magpasalamat, magpuri, sumamba sa Lord, at mag-aral ng kanyang salita. Because it is the word of the Lord who promised, if we will seek first His kingdom and His righteousness, all that we need shall be added unto us. Amen po? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. So, ngayon po ang ikatlong linggo ng buwan ng Hulyo. So, ang bilis na po ng panahon, ano? At ito po yung kauna-unahang Sunday na magtuturo ako for the month of July. Kasi po nung first Sunday, andun po ako sa Bicol. Dahil po yung kapatid ng papa ko ay nag-celebrate ng 80th birthday. At purihin ng Lord kasi napaka-masaya, matagumpay, lalo na po, ako po yung nahilingang isa sa mag-MC. Dalawa po kami nung kuya ko na pinsan. At dahil hawak ko yung mikropono, at kaya rin ako pumayag. Dahil hawak ang mikropono, kahit anong sabihin ko, wala silang magagawa. Po. Kaya nasa ideya ko na po yun, and I know it's from the Lord na, I have the privilege and the opportunity, hallelujah, para mag-share ng Word of God. And true enough po, 3 beses po akong release ng Word of God. Una po yung Proverbs 31:30, charm is deceptive and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. So, nag-exhort po ako, nakikinig sila. Word of God yun. Hawak ko microphone, FC ako Then later on, nagsalita na naman po ako ng Psalms 20, yung pong panalangin, may the Lord bless you, may the Lord grants the desire of your heart. We will be happy when you are victorious, and may the Lord grant the desires of your heart. So, pangalawa, kikinig naman sila. At bago po magtapos, hawak ko na naman ang mikropono. At yun na po, nag-share na po ako, John 3:16, and I ended up leading them to the prayer of acceptance. At yung pong mga nandoon ay mga around 70 plus, at lahat po sila ay tumanggap sa Panginoon. Yay! Praise the Lord! At I stand on God's word na sabi niya sa Isaiah chapter 55, kung paanong pag umulan, basa ang lupa, gayon din ang salita ng Diyos. Hindi pwedeng ipinahayag ang salita ng Diyos at walang mangyayari. As the word of God is released, sabi ng Lord, hindi ito babalik sa Kanya nang walang nangyari. But it shall accomplish the purpose for which it was sent. Kahit na wala na po ako doon, I know and I believe that the word of God shall bear fruit in their hearts and in their lives.
babalik naman kami doon eh. Amen po? At may nabalitaan ako, meron daw Full Gospel Church na i-open daw doon. Hopefully talaga totoo na magkaroon niya at ito'y Full Gospel. And every day is harvest time. What's the time now? Ayan. Arroyo days pa po si Brother Eddie. Pag palibhasa, mahaba po siya magturo. Kapag sobrang napapahaba siya, titingin siya sa kanyang relo at magtatanong sa congregation, what's the time now? So yung mga bago, sabi nila yung oras, alas 10 na, Brother Eddie. Pero ang tamang sagot, it's harvest time. Panahon na para tag-ani. Tag-ani ng ano pas? Tag-ani ng mga kaluluwa na dadalhin natin sa paanan ng Panginoon. And it never changed. Hanggat hindi pa dumarating ang Panginoon, it's harvest time. Amen po? Kagaya ng binasa natin, no? Sabi ni Jesus, si Jesus yung nagsasalita. Sabi niya, my food, ang pagkain ko, the thing that satisfies me is to do the will of who sent me and to finish His work. So, hindi lang simulan, kundi matapos, tapusin. Merong end part, hindi lang. Minsan kasi tayong mga tao, magaling lang magsimula. Di ba sa ating mga Pilipino, merong kasabihan? One of our negative traits, yung ningas kugon. Pati yung manyana habit, na mamaya na. Tapos yung ningas kugon, sa una lang, masigla, energetic. Pero habang lumilipas yung panahon, nagda-die down yung fire, nagda-die down yung momentum, nagda-die down yung passion. Pero si Jesus hindi. It was His food to do the will of God who sent Him and to finish the work. Hanggang sa dulo, the same anointing, the same passion, the same burden, the same compassion yung meron siya hanggang ibinigay niya yung kanyang sarili, yung kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. At kahit siya'y namatay, inilibing at nabuhay na maguli, hanggang ngayon, the heart of Jesus is to do the will of the Father. Amen? And He turned it over to us. Yung kanyang sinimulan, ikaw at ako ang magpapatuloy. Gusto nyo ba yon? Parang ayaw nyo hina ng sagot eh. Gusto ni Jesus na we finish that we continue what He started. Do you want to do it for the Lord? Okay, pwede na. Medyo merong hindi sumasagot eh. Baka mamaya, as we continue on with our study, lumakas na siya, na lahat convinced na. Amen po? Okay. So, sabi pa niya, huwag niyo daw sabihin na 4 na buwan pa bago yung tag-ani. Sabi ni Jesus, tignan niyo, open your eyes and look at the fields. They are ripe for harvest. Huwag niyong sabihin na, hindi pa yan mag-aani. Magtatanim pa ng magtatanim. Word of God, prayer, hindi pa yan natag-ani. Pero ang sabi ng Lord, tignan niyo, ready for harvest na yung mga bukirin. The field is ripe for harvest. And there was even a time na He was telling His disciples, pray to the Lord of the harvest that He may send out laborers into His field. So, ang problema, hindi na yung aanihin. Ready na yung aanihin. Ang problema, yung mag-aani. Kasi may mga mag-aani na tinatamad na, may mga mag-aani na ayaw mag-aani kasi natatakot, kinakabahan, o kaya nahihiya, ganon. O kaya may mga taga-aani na, mga mag-aani na, dami ko nang naani, kayo naman. Parang nagbibilang ng kanyang mga trinabaho sa Lord. Pero hindi. Ang sabi ni Jesus, let's pray to the Lord of the harvest, which is He Himself, kay Jesus, na Lord, magpadala ka pa ng maraming mag-aani kasi marami pang aanihin. At lahat po tayo, we were given the privilege to reap souls for the Lord. Even si Jesus, sinabihan niya si Peter, si James, si John, si Andrew, come follow me and I will make you fishers of men. Sumama kayo sa akin, sumunod kayo sa akin, gagawin ko kayong mamamalakaya, lalim, no? O kaya mangingisda, hindi na ng isda, kundi ng tao. And alam nyo bang it's a joy to win souls for Christ? May sinabi sa Bible, sa Book of Proverbs, he who wins soul is wise. Gusto nyo maging matalino sa harapan ng Lord? Ay, ayaw nyo. Sinong gusto mo maging matalino siya sa harapan ng Lord?
Ayan, sabi ng Bible, he who wins soul is wise. Siya na nag-aakay ng mga tao papalapit sa Diyos. Sila yung matatalino. Siyempre nga naman, lalo na kung aakayin mo yung kapamilya mo, kamag-anak mo, para pagdating sa langit, reunion ulit. Di po ba? Dahil alam natin na ang buhay natin dito sa mundo, pansamantala lang. Hindi tayo dito magtatagal. Pero there awaits us eternity. At pag tinanggap natin si Jesus as Lord and Savior natin, na habang nandito tayo sa lupa and we spend our life getting to know Him more and serving Him more, getting to know Him more and serving Him more, may langit para sa atin. Amen po? Dahil tinanggap natin si Jesus as Lord and Savior. Ang tanong, masaya ka ba na ikay pupunta ng langit? Masaya ka bang ikaw lang ang pupunta ng langit? No! So make sure you bring along, you tag along your kapamilya, your kapuso, your kabarkada, your kaibigan, your kakilala. Bakit? Ang luwag pa po ng langit. Mas maganda sa langit yung masikip, yung impyerno yung maluwag. Sa ngayon po kasi, dahil nga kulang ang mga taga-ani, ang langit po ang sobrang luwag. At ang impyerno ang nagsisiksikan na. Hindi siya maganda sa paningin. Ang gusto ng Lord, ang langit ang mapuno ng mga taong inakay ng mga naligtas na ng Panginoon. At ang requirement lang, maganda po ito nagre-recruit tayo, hindi para sa multi-level marketing. Nagre-recruit tayo para sa Kingdom of God. Ano lang ang requirement? Kailangan ikaw mismo kumbinsido na si Jesus lang ang tagapagligtas at inangkin mo siyang tagapagligtas ng puso't buhay mo. Yun lang ang requirement. Amen? Kasi pagtotohanan yung pagtanggap mo kay Jesus, makikita yun sa buhay mo. May pagbabago. May kagandaan ng ugali, pagkilos, pananalita at paggalaw. We may not yet perfect, we may not be perfect yet, pero at least may kaunting pagbabago, little by little. Amen po ba? So that when we share to people about the Lord, how He has transformed us and changed us, sila mismo would testify, oo nga, hindi ka naman ganyan dati At mas madali nating maaakay sila papunta sa kaharian ng Diyos. That is our job. Ito yung ating business here on earth. Jesus started it. He started with the 12, nalagasan man ng isa, may naghudas, pero enough yung 11 to continue what Jesus started. And the Bible tells us that they turned the known world during those times upside down for Christ. And we can still do the same. Lalo na't ang ating tema ngayong July is intentional soul winning. Sabi nyo nga po yon. Oo, maganda po yung mga theme natin, talagang ina-apply natin sa ating buhay. Lalo na for that particular month. So isang Sunday na lang, August na. Panibagong assignment yun sa Panginoon. Let every month ay mission accomplished po tayo. Amen po? So tulad ngayon, ano po ang theme natin? A call to intentional soul winning. Ibig sabihin, ako, ikaw, tayo magdadala ng mga kaluluwa sa paanan ng Panginoon. Magdadala ng souls in the kingdom of God or magdadala kayo ng first-timers dito sa lugar na ito. Because when we bring souls to the Lord before God, we are wise and we give glory to Jesus. Hindi natin hinahayaang masayang yung ginawa ng ating Panginoong Jesus. Kasi yung kanyang kamatayan, once and for all, until now, lahat ng taong lalapit kay Jesus will receive the same forgiveness, the same salvation, the same eternal life. Hindi po nagmimintis, hindi naglalaho, hindi napapaso, hindi nalalaos, hindi napapanis. So, samantalahin natin habang wala pa ang Panginoon sa kanyang pangalang pagdating. It's harvest time so that we can bring more souls into the kingdom of God. Amen po? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. So, in the introduction, Jesus Christ is the greatest soul winner. Do you believe that? Pag binasa natin ang Bible, kagaya nga ng nabanggit ko previously, absent ako ng 2 Sunday.
mga nakaraang Sunday, nababanggit ko naman na 2 beses na akong magbasa ng Bible ng masinsinan. Isa sa umaga, isa sa gabi. So sa umaga, ang binabasa ko yung serye talaga. Ngayon po ay nasa Proverbs na ako. I started with the book of Genesis kasi talagang goal ko po, taon-taon, matapos ko yung Bible from Genesis to Revelation. Minsan iniiba-iba ko yung books. Kagaya nung last year, ang inuna ko, Psalms. So, natapos ako ng Job. 'Di ba? Job. O, tama, Job. Ngayon, I started with Genesis. Oh. So, hopefully, in Jesus' name. Kasi sabi ng mga survey, pag nagbabasa ka daw ng Bible ng 3 to 4 chapters a day, walang palya yun, 3 hanggang 4 na kapitulo, bawat araw, tapos mo ang Bible. Lalo na kung puro 4. Kung medyo 3 lang minsan, yun, matatapos mo pa rin ang Genesis to Revelation. So, yun po yung readings ko sa umaga. Tulad kanina, hanggang Proverbs chapter 6 ako. 7 na ako bukas ng umaga. Kasi sa gabi, ang binabasa ko yung Gospel. Paulit-ulit ko yung Matthew, Mark, Luke, and John. Panglima ko ng ulit ngayon, nasa Book of Mark na ako. At ang sarap po na lalo pa nating nakikilala si Jesus. And one of the thing na mapapansin mo kay Jesus, bukod sa he is very prayerful, siya rin po ay soul winner. Talagang lumalapit siya sa tao. May mga times na yung tao yung lumalapit sa kanya. Pero there are also times siya mismo ang lumalapit sa tao. Kagaya po ng aaralin natin ngayon. Sa John chapter 4, yung buong chapter na ito tells us about the story of Jesus talking to a Samaritan woman. Yung buong chapter 4, isa siyang kwento. Anong nangyari? Paano nakausap ni Jesus itong babaeng Samaritanang ito? And what happened next? The entire chapter 4 would tell us about it. Para malalong mapatunayan na si Jesus ay dakilang soul winner. And many other times, mga tao lumalapit sa kanya, walang lumapit sa Panginoon na tinaboy niya. And there are also times siya mismo ang lumalapit. Kagaya po dito, talagang he intentionally went to that place perhaps to really speak to this woman. At meron din po, there was this man who was lying beside the pool of Bethesda. Tapos, siya ay bedridden, may sakit. Si Jesus ang lumapit sa kanya. Sabi ng mga pilosopo, bakit yun lang ang nilapitan ng Lord? Ang daming may sakit. If you saw a miracle right before your eyes, hindi ba way yun for you to get intrigued and curious and ask the same? Tama po, no? May nakita kang himala sa harapan mo. Ikaw rin, may kailangan kang himala. Hindi mo ba dudumugin yung taong yun? So it may not be mentioned, but for sure, pero mo yung lalaking yon 38 years na bedridden, for sure magkakilala na sila doon. Tapos biglang siya yung nilapitan ng Lord. Tapos pinagaling siya right before their very eyes. For sure, maraming lumapit kay Lord. Amen po? And walang lumapit sa Lord na binigo niya. Kasi He is the greatest soul winner. Amen? And when we look at the scripture, mababasa natin na after receiving the anointing of the Holy Spirit, immediately after His water baptism, sabay kasi po yun kay Jesus, sa Matthew chapter 3, yung last part, na He was water baptized in the Jordan River by John the Baptist. And after nun, the Holy Spirit came upon Him in the form of a dove. So He was anointed by the Holy Spirit immediately after His water baptism. And from then on, dire-diretso na po yung public ministry ni Jesus. So He was 30 years old when it happened, yung kanyang water baptism and Holy Spirit baptism. And alam natin, He died at the age of 33. So, ibig sabihin, 3 taon lang yung kanyang public ministry. 3 taon lang siyang nangaral. Pero, yun yung sinundan ng scripture. Yun yung binaybay ng Bible from Matthew, Mark, Luke, and John. He went around all places, preaching, teaching, and healing all kinds of people, winning them for the kingdom of God. Walang nakadaupang palad si Jesus na walang nangyari. Si Nicodemus, si Joseph of Arimathea, yung mayamang umako ng bangkay ng Panginoong Yesus, nilibing sa kanyang teritoryo.
'Diba? So, even yung si Simon of Cyrene, yung pong inutusang makikarga nung krus ni Jesus, remember po, sobrang sakit na nung katawan ng Panginoong Yesus kasi wala siyang tulog. Tapos, gabi pa lang, tad-tad na siya ng pasa kasi binubugbog na siya ng mga tao, lalo na kinabukasan, inutos ni Pilato na siya po ay latigohin, 39 times 9. 39 times 9 kasi minimum of 9 wounds bawat hampas ng latigong katad. So mula ulo hanggang paa niya, duguan, pwede daw pong naglalaylayan yung mga laman kasi ang description ng Bible, buto niya lang ang walang latay. So he has pain all over his body, nilagyan pa siya ng koronang tinik, tapos grabe yung danak ng dugo sa kanyang ulo. And so, mula sa palasyo ni Pilato hanggang sa Golgotha, ang natatandaan ko, 2 milya. So, malayo yun. Mabigat yung krus. So, talagang yung body ni Lord can carry the cross that long. That's strong. Kaya, yung mga Roman centurion, yung mga Roman soldiers, kinuha nilang pilit si Simon the Cyrene. Merong, kalimutan ko lang, parang Luke yata, na kinuwento doon na Simon of Cyrene. They asked Simon of Cyrene to carry the cross of Christ with him. So, magkasama silang nagbubuhat ng krus. And then it was mentioned na this Simon of Cyrene was the father of Alexander and Rufus. Na parang ang dating, etong si Alexander at saka si Rufus was well known in the Christian world when the book of Luke was written. So how come na nakakilala kay Lord etong si Alexander at si Rufus na anak ni Simon of Cyrene? Because definitely, kahit hindi natin narinig yung pag-uusap ni Jesus at saka ni Simon of Cyrene, may encounter si Simon. Amen po ba? Kaya pati yung family ni Simon active in the church during those times. Kasi hindi pwedeng ma-encounter mo si Lord at walang nangyari. Or it's either you are convinced that He is the King and the Lord and the Savior, or yung kaiba. Halimbawa, 2 silang nakapako sa krus, di po ba? Isa lang yung naligtas. Yung isa hindi. Kasi ang tigas ng ulo, ang tigas ng puso. Pero definitely, merong encounter with the Lord na those who accepted that encounter na totoo at talagang totohanan nila yung pagkakilala kay Jesus, merong effect sa kanilang mga buhay. At sinundan po yun ng scripture. Amen po ba? Kaya ang dating talaga, napakahalaga nung 3 taon ng ating Panginoong Jesus. And He used that 3 years to teach, to preach, to heal, and to minister to people, to soul win them before the Lord. Mapa isang individual, mapa grupo, mapa religious group, mapa ordinaryong mga Hudyo, Samaritano, lahat, they were given the chance na maranasan ang presensya ng Panginoon. And Jesus took that liberty, that chance, na ipakilala yung kanyang sarili. Lalo na po dito sa ating pag-aaralan. Kaya po, ang focus po natin is Jesus Christ, the Samaritan woman, and I. Bakit I? Ikaw. Kasi mangungusap ang Lord sa atin through the story. Amen? And another thing, because lahat ng points dito sa 7 points na yon starts with letter I. So parang double meaning. Ako at yung ating gagawin. Amen po? Are you ready? Okay, number one. Number 1, Jesus intentionally went to Samaria. Meron po kasing sinabi dyan, sa verse 3, masyado nang pinapersecute si Jesus doon sa Judea. Kaya ang sabi ng 3, when the Lord learned of this, He left Judea and went back once more to Galilee. So from Judea, babalik si Jesus sa Galilee. And then sabi ng verse 4, now He had to go through Samaria. Nang parang dating, the only route going from Judea to Galilee is through Samaria. That's one point of looking at the text. Pero mas magandang pagtingin sa text na yan, Jesus ay sinigurado niyang dadaan siya sa Samaria because meron siyang plano, meron siyang purpose.
Because our God is the God of purpose. Amen po ba? Walang aksidente sa Panginoon. Uy, nakachamba si Lord. Walang ganon. Everything that Jesus does has a purpose. At sabi rin niya ng Romans 8:28, all things work together for good, for those who love God, and for those who are called according to His purpose. So if you are an individual who loves the Lord, love niyo ba si Lord? Yan. So kung ikaw yung taong nagmamahal sa Panginoon at alam mo na may plano sa iyo ang Diyos, lahat ng bagay na mangyayari sa iyo, magkakalakip-lakip yan to fulfill God's glorious purpose for your life. Amen po? Naalala ko po si Brother Eddie, no? Kasi it was 2002 when I went into full-time. Kasi ang purpose nga, papadala sa Canada. So, nag-resign ako ng January 30, pero January 17 yata yon. Interview ko sa Canadian Embassy. Ako po ay nag-fail. Baksak. Hindi ako binigyan ng permit ng Canadian visa. Kinalingguhan. Pagpunta ako si Sister Dory. Ate Dory, hindi po ako nakapasa. Sorry po. Kasi malinis yung passport mo. Punta kang Hong Kong. So, nagpunta po ang Hong Kong 1 month. Balik na naman. Pagdating ng April, apply na naman ng Canadian visa. Denied na naman. So, ang lungkot-lungkot ko noon, lalo na nung pangalawa. Bakit? Kasi ang mga kasabayan ko, Pastor Joey, sila Ma'am Joni, si Attorney Sherwin, ang dami namin. Ang dami namin. Ang dami po. Ako lang din nakapasa. O, di ba? Lungkot-lungkot. Ngoy ako, Lord. Ano ba? Anyway, so life went on. Hindi man ako naging full-time sa Canada. Full-time na ako dito sa Manila, na kapag pioneer po tayo ng church dyan sa Giles Santa Ana, that same year, April 2002. December, merong Pastors Congress, Workers Congress sa Garay, Bulacan. So, tapos na actually. Pero malungkot ako kasi nga, lagi mo maalala eh. Parang, anyway, so nung patapos na, nagla-lunch ang family, si Brother Eddie, Sister Dory, parang si Senator Joel, andun din eh. Basta nagla-lunch sila. So kami naman nag-empake na. Tapos sabi ni Pastora Babes, Shirley, tawag ka ni Brother Eddie. Ha? Okay. Ikaw pala yung ano. Sabi ni Brother Eddie, ikaw pala yung ano, hindi nakapasa sa ano. Bakit? Ano ba tinanong? Di, kwento ako. Alam mo kasi, mga dyan sa embassy, sa immigration, they are not stupid. Gusto ko magtago sa ilalim ng lamesa. Parang binaksakan ako. Pero ang gara ng bawi ni Brother Eddie, sabi niya, but don't worry, nobody can stop God's glorious plan for your life. And wala. Totoo po ang salita ng Lord at totoo po yung sinabi ni Brother Eddie. Hadlangan man ako ng Canada Embassy for the time being lang. Kasi after 12 years, napunta tayo ng Canada sa biyaya ng Lord. At last year, nakabalik ulit po ako dahil sa biyaya at habag pagpapala ng Panginoon. Dahil when God closes a door, He opens another door. Amen po? Because nobody can stop God's glorious plan for your life. Sabi mo yan sa katabi mo. Nobody can stop God's glorious plan for your life. Nakaatado na yung plano ng Diyos. Amen po? Kahit sinong humadlang yan, kala mo lang magtatagumpay sila, pero hindi. The plans of the Lord cannot be thwarted. Amen? What He said He'll do, what He promised, He will fulfill. Amen? Palakpakan natin si Lord. So, Jesus intentionally, talagang He purposely, He intentionally went to Samaria for a purpose. Ang gara ng verse, now He had to go through Samaria. It's a must. It was necessary because Jesus intended it to be na makarating siya sa Samaria. Amen po? Pangalawa, Jesus initiated the conversation. So, ang nangyari, dahil malayo-layo po, ang gara ng Bible, hindi sinasabi gano'ng kalayo yung Judea to Galilee.
Pero yung pala malalayo yun. Lalo na pag pumunta kayo sa Israel, ay, hindi naman siya bako-bako nung pumunta kami kasi for sure sementado na. Ang problema po sa terrain ng ng Israel, malala pa sa Baguio. Alam niyo yun? Yung taas, baba. Kaya nakakahingal. Lalo na nung panahon ni Lord, for sure hindi pa yung sementado, bako-bako pa yon. So talagang nakakapagod yung biyahe. Tapos syempre tirik pa yung araw. Kasi ano pa rin naman yan disyerto pa rin di ba? It's just that the grace of God was upon Israel. Kaya kahit na disyerto siya, naging agricultural land. Anyway, so malayo yun. Ang nangyari, nagutom yung silang lahat. Jesus was with His disciples. So ang parang nangyari, iniwan nila si Lord. Parang, Lord, dito ka na lang, kami na lang bibili ng tinapay. So, iniwan nila si Lord and Jesus sat by the well. Jacob's well. Na matagal nang ginawa ni Jacob, di ba? Genesis pa lang, may Jacob's well na. Yung pala hanggang time ni Lord, buhay yon at magiging instrument para magkatagpo si Jesus with the Samaritan woman. Amen po? Kaya yung mga ginagawa natin galingan natin para matindi yung silbi. Amen po ba? And so, dumating, alam niyo yung oras, 12:00 ng tanghali. Kung kailan tirik yung araw, etong babae, Samaritan woman, ay pumunta sa well para mag-igib. Kung di ba naman meron siyang iniiwasan. Siguro yung mga marites sa kanilang yung mga babae mahilig yan magtsikaan habang nagtatrabaho. Ay, pero itong babae, solo siya. At tirik yung araw, talagang umiiwas siya sa taong bayan. Andun si Lord. Hindi niya maiwasan kasi he was sitting by the well. And Jesus initiated the conversation. Pag tayo talaga yung nagsusolve, lalo na may urge si Lord, ikaw talaga magsisimula Diba? Si Nanay Nitz kanina nagchichika sa akin Meron pala siyang nachikahan dyan sa US Embassy. Nakapag-share siya ng Word of God. Alam niyo kung bakit? Kasi may dalawang taong tingin ng tingin sa kanya at kiningitaan niya. So, ang ginawa niya, yung isa, nilapitan niya. Kasi magkahiwalay na instance. Magkaibang tao. So, yung isa, nilapitan niya at sinera niya. Yung isa naman, yun yung mismong lumapit. Di ba gara lang? At nung lumapit na, kasi ninitian si Sister Nanay Nitz O di, opportunity na yon. Sinera niya, napatanggap niya sa Panginoon. Parang di kayo happy Palakpakan po natin ng Lord. So, sabi ng verse 7, when a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, will you give me a drink? So, nagigib yung babae. Pero never siyang makikipag-usap dun kay Jesus. Why? Sa kostumbre ng Israel, ang mga Hudyo never associates themselves with the Samaritan. And vice versa. Kasi ang tingin ng mga Hudyo, they are the first-class citizen. At ang mga Samaritans ay low class. Kasi ang Samaritana, produkto sila ng mixed marriages. Mantalang pag Hudyo ka, puro ka. Alam talaga ng mga Hudyo, sila yung mga lahi ni Abraham. So, talagang mataas ang tingin nila sa kanilang sarili. Totoo naman. Pero mas gusto ng Lord na they humble down before the Lord. Amen po? Anyway, so it was Jesus who initiated the conversation. Habang nag-iigib siguro yung babae, no talk. Pero si Jesus, painom naman. Pwede mo ba akong painumin? O sa atin, pengi naman ako niyan. Ano sabi ng babae? Sabi ng babae, verse 9, the Samaritan woman said to him, you are a Jew, and I am a Samaritan woman. Distinguish ba pas? Opo, kasi sa pananamit. Klaro kung sino yung Hudyo at Samaritan. So sabi ng babae, ikaw Hudyo ka Ako, Samaritan woman. Bakit mo ko hinihinga ng tubig? Kasi sabi diyan, for Jews do not associate with Samaritans. Pangalawa, lalaki si Lord, babae yun. No pa rin nun sa kostumbre nila. Talagang Jesus broke the barriers just so mawin niya yung babae sa Panginoon. Amen po ba? Talagang pag si Lord yung kumilos, talagang sumunod ka na lang para makita mo yung kaluwalhatian ng Lord at yung mission accomplished niya sa buhay mo. Amen po? And so, Jesus continued on. Kasi sumagat na yung babae
So sumagot si Jesus sa verse 10, if you knew the gift of God, and who is it that asked you for a drink, you would have asked him, and he would have given you living water. So sabi ni Jesus, kung kilala mo lang ako na kumakausap sa'yo, kung sino ako, hihingi ka sa akin ng tubig. At yung tubig na ibibigay ko sa'yo ay tubig ng buhay. Di na-intriga ang babae. Yun yung pangatlo. Jesus intrigued the woman's curiosity. Yung para mag-flow pa yung conversation. Kaya magandang tanong yung hindi ending na yes or no lang yung sagot. Maganda yung free-flowing. Kagaya nito, no? Grabe si Lord, full of wisdom. Talagang nung sumagot yung babae ay, hook ko na ito para sa Panginoon. Kaya, kung kilala mo lang ako, sabi ni Jesus, at kung ano yung pwede kong ibigay sa'yo, hihingi ka sa akin ng living water. Tapos, sumagot yung babae. Sabi ng 11, Sir. Sir pa niya tawag kay Lord eh. You have nothing to draw with, and the water is deep. Where can you get this living water? Sir, ala ka namang panalok eh. At malalim itong balon. Saan ka kukuha ng tubig? Paano ka kukuha ng tubig? Alam niyo yun? Jesus was speaking about spiritual thing. But this woman, masyado siyang naintriga kasi ang tingin niya physical. Literal. Just the same, the Lord allowed the conversation to go on. Sabi po ng babae, are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as did also his sons and his flocks and herds? Yung aming ninunong si Jacob ang nagbungkal ng well na ito. Mas dakila ka pa ba kay Jacob? Talagang naintriga siya, no? Amen po ba? And then sumagot si Jesus para lalo pang maintriga itong babae. Para yung kanyang intrigue will lead him to Christ. Will lead her to Christ. Sabi ni Jesus, Jesus answered, everyone who drinks this water will be thirsty again. But, sabi ng 14, whoever drinks the water I give him will never thirst. Indeed, the water I give him will become in him a spring of water welling up to eternal life. Alam nyo, feeling ko talagang sarap kausap ni Lord. Amen po ba? Kaya siguro yung 3 disciples, yung 3 years ni Jesus with the disciples, grabe yung mga experiences ng 12 disciples, no? Kasi siguradong kausap ni Lord eh. Matalinghaga, pero punong-puno ng wisdom. At ito nga binabasa lang natin, nakaka-ano na ng puso natin eh. Tama po? Diba? Lalo na siguro face to face. Kaya, ano nga kaya mangyayari pag nasa langit na tayo, no? Pag-aagawan ba kaya natin si Lord? Lord, ako naman! Pero wala kasing inggitan dun eh. At saka ang sabi nung napanood niyo ba yung Miracle in Heaven at saka yung Heaven is Real? Parang kwento to ng mga bata na na-aksidente or nasa ospital. Pero dinala pala ng Lord sa langit yung kanilang soul habang yung body nila ay recuperating. So, sabi nitong lalaking bata doon sa Miracle of Heaven. Kasi paano ka kinakausap ng Lord? Parang paano yung Sabi niya, may times daw na hindi na sila nag-uusap. Walang utterance of words. Tinginan lang, nagkakaintindihan na. Tinginan pa lang conversation. Gano'n lang. Parang, sarap lang. Parang, mo yun, titigan ka lang. Sabi nga nung bata, ano itsura ni Jesus? Ang ganda ng mata niya. Panoorin niyo po, Heaven is Real. It's a true-to-life story. Anak siya nung pastor. Na yung pastor ay medyo kasi ang daming problema financially. Tapos na-aksidente pa yung pastor. Talagang ano ba yun? Tapos yun nga, yung anak niya na comatose. Parang sinisisi niya si Lord. Pero yung storyang yon, hindi lang in-encourage yung family, but even the community. And it was, kasi may book na ginawa Heaven is Real. Kaya, panoorin niyo, maganda siya. So, sarap sigurado nun. And hindi tayo mabobore. Eternity with heaven na hindi boring. Kasi, andyan lang si Lord, tigano lang siya. Alam niyo yun? Ako lang ba kinikilig? Palakpakan nga po natin si Lord.
So, sabi ni Jesus, lahat ng iinom sa tubig na ito mula sa balon, mauuhaw ulit. Pero ako, pagka binigyan kita ng water, the water I give him will become in him a spring of water welling up to eternal life. Pagka binigyan kita ng tubig ng buhay, naku, grabe, babalong mula sa iyo, lalabas mula sa iyo ang tubig ng buhay so that hindi lang ikaw kundi other people will benefit from it. Ayun na, sobrang intrigue na yung babae. Sabi ng babae sa verse 14, Sir, give me this water so that I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water. Sir, pengi akong tubig na yan para hindi na ako balik-balik dito sa well na ito. Para hindi na ako magiging. Pengi ako niyan. O, siya na ngayon yung humihingi, no? Ano sabi ni Lord? Kasi gusto ng Lord, salvation, kompleto. Hindi lang ikaw, kundi yung family mo. Kaya sabi ni Jesus, sa verse 16, Go, call your husband and come back. Sige, puntahan mo yung asawa mo, dalhin mo dito, balikan niyo ako. Because andun yung Jesus invited the woman's family as well. Kung ikaw yung unang na-born again sa family mo, hindi dapat yun nagtatapos doon. Kailangan pamilya mo madala mo. Yung tunay talagang naranasan yung kaligtasan ng Lord, iisipin niya yung family niya. Tama po? Yung papa ko, kagaya ng kwento ko kanina, siya yung unang na-born again sa kaming Jola clan. At alam niyo man, ang mga Bicolano, di ba? Very religious yan. Si papa rin naman super religyoso. It's just that, naaresto siya ng Panginoon kasi nagkasakit siya, inatake siya sa puso and he has no resort but to call on the Lord. And this pampinsan niya, shiniran siya ng gospel. At gumaling siya, no? High school, elementary pa lang ako noon, yun nga, 10-year-old. So, nung nagkaroon ng crusade sa GIL, sa malapit sa house namin, Saturday night, kinalingguhan Arroyo na kami. So, ibang church yung napuntahan niya previously, pero dahil na nga nagkaroon ng crusade near our house, GIL. So, yun na, dire-diretso na kami sa GIL. 10 years old pa lang ako. That was 1983. O, kumpitin nyo, balak. Okay, asan na ako? Nung maborn again yung papa ko, at talagang naranasan niya yung pagliligtas ng Panginoon, a few days after, pumunta siya talaga ng Bicol. Kasi andun yung nanay niya, tatay niya, mga kapatid niya. Talagang nag-share siya ng gospel sa kanila. Umuwi nga lang siyang luhaan kasi hindi siya tinanggap. He was rejected. Kasi nga, mga sobrang kandado, sagrado, naka-welding. Pero syempre, hindi uminto sa prayer yung papa ko. At ang nangyari, bago sila kunin ng Lord, yung lolo ko, yung lola ko, yung tita ko, napatanggap sila ng papa ko. Praise the Lord. Mga saved by the bell. Amen po ba? Kasi lagi natin isipin, pag niligtas ka ng Panginoon, that's just the beginning. Ikaw naman ngayon, di ba may ginamit ng Lord para ma-born again ka? May nag-share sa'yo ng gospel. Okay. So, sa pamilya mo, ikaw ang nauna. Ikaw yung nauna kasi ikaw na yung gagamitin sa family mo. Di ba pa, sabi ni Jesus, prophet without honor. Ang hirap mag-share sa pamilya mo. Bakit prophet ka? Joke lang. Huwag mo kagad i-discourage yung sarili mo. Hindi mo pa nga sinisimulan eh. Amen po? Ilagay mo sa isip at puso mo, unless they get to know Jesus, hindi sila pupunta ng langit. O ikaw, born again ka, Christian ka, langit ka. 100% yan. Pag tinanggap mo si Jesus ng totohanan sa puso't buhay mo, kahit kunin ka na ni Lord, langit tayo. Amen? Ang problema sila. Hindi ba pas buy one, take one? Ay, anong term yon? Pakyawan? Ano pa? May term pa yun eh. Hindi ba pwedeng yung tatay na una, tapos yung mga anak niya sabit? Hindi po. Ang salvation is individual. Isa-isa. Pero dahil ikaw yung nauna, o at least meron ng channel si God sa loob ng pamilya mo. That is an opportunity. Si Brother Eddie, bakit siya na-born again? Kasi yung ate niya, na nasa Amerika, doon na-born again. Yung nandito sa Pilipinas yung ate niya, si Ate Lenny, pareho silang aktivista, atheist. Nung nag-abroad yung ate niya,
Doon nakapangasawa, pastor yung napangasawa, na born again. Yung na-born again si Ate Lenny, sinusulatan niya si Brother Eddie. Si Brother Eddie ayaw. Walang matigas na puso sa mainit na kape. Ay. Walang matigas na puso sa palagi ang pagluhod natin sa Panginoon. Amen po ba? So si Brother Eddie, matagal daw yung, alam niya naman, sulat yun, noong unang panahon, paano ba yung sulat? It travels, Amerika yun. Tagal yun. So I didn't know how long yung conversation nila by mail. Pero hindi huminto yung Ate Lenny. Ano nangyari? Dumating sa puntong ala nang magawa si Brother Eddie. All his efforts were in vain. At siya namang dating ng letter, Eddie, wala talagang tutulong sa iyo kundi si Lord. Subukan mo. So, dun sa letter, may sinner's prayer. Tapos may Bible. Wala nang choice si Brother Eddie. Last resort na niya eh. That was Kito. But that was God's timing. Binasa niya yung letter, followed after siya dun sa sinner's prayer, at ang panalangin niya ganito, Lord, my mind dictates there is no God. Kasi na-expose siya sa Leninism, thoughts of Mao Zedong, materialism. Sa isip niya, alang Diyos. PUP siya nag-aral eh. PUP, matitindi yung mga, hindi naman lahat na estudyante. So, na-expose siya ng aktivista doon. And there was even a debate na he won. Nanalo siya sa debate. Alam niyo yung pinagdebatihan? Ang point ni Brother Eddie, walang Diyos. At nanalo siya. Ganon siya kagaling. Kaya ang sabi niya, Lord, my mind dictates there is no God. Pero sige, para praising, so try kita. Pagka sinagot mo yung prayer ko, maniniwala ako sa iyo at itataya ko yung buhay ko sa iyo. So nag-pray siya ng prayer, ramdam daw niya ang peace. Para daw siyang lumulutang. And he started reading the Bible. Particularly, yung Bible daw niya, yung Gideon. Alam niyo yung mga Gideon noon? Binasa niya yon, Book of John. At talagang ramdam niya yung peace. After just a few days, nabalik yung lupain ng kanyang mga magulang. Pinatunayan ng Diyos. Tama yung ate niya. Kasi kapartner mo ang Diyos pag gusto mong yung kapamilya mo'y madala mo sa Panginoon. Kasi gusto niya yon. Alam niyang malungkot kapag ikaw lang mag-isa sa langit. Ikaw rin, malungkot ka kung ikaw lang. Kaya gawa ka ng way. At tutulungan ka ni Lord kasi gusto niya rin na pamilya ang pupunta sa langit. Kasi yung unang na-born again, hindi sinolo. Bagkus naging matapang na i-share yung kanyang faith. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Lord. So, nung sinabi ni Jesus, sige, uwi ka, dalhin mo dito yung asawa mo, balikan niyo ako, kwentuhan pa kita para praising. Ay, sumagot yung babae, ay, ala po ako asawa. Sabi ng babae, no, I have no husband. Sabi ni Jesus, sana ba? Sabi niya sa verse 17, you are right when you, mali yung verse ko dyan, mali. Teka muna, basahin natin yung verse 17. So sabi ng babae, I have no husband, she replied. Jesus said to her, you are right when you say you have no husband. The fact is, you have had 5 husbands, and the man you now have is not your husband. What you have just said is quite true. Sabi ng babae, sabi ni Jesus, dalhin mo yung asawa mo, dali, usap tayong tatlo. Ay, wala po akong asawa. Ay, oo nga, kasi nakakalimang asawa ka na, at yung kinakasawa mo ngayon, hindi mo asawa. Tama ka naman na wala kang asawa. Kaya pala siya umiiwas sa Marites. Kaya pala solo siya magigib. Pero ang maganda dito, alam ni Jesus kung sino siya, kung ano siya. But that did not prevent Jesus for reaching out for her. Amen? Amen? Palakpakan nga po natin ng Lord. Kilala siya ni Jesus, pero hindi siya kinondemn ni Lord. Kasi there is no condemnation kay Jesus. Meron lang conviction.
Kaya pagkanat nararamdaman mo, tinatamaan ako ng turo, this is not to condemn you, but to convict you so that you can come closer kay Jesus. Just look at this woman, no? If you were that woman, para kang binuhusan ng malamig na tubig. Pero hindi, may naramdaman kasi yung babae, kaya she kept on asking. Sabi niya nung babae sa verse 19, Sir, I can see that you are a prophet. Diba? Hindi siya nadismaya. Pambira ka, kilala mo pala ako? Hindi. Sir, I can see that you are a prophet. And then, meron siyang sinabi. Sabi nung tatay namin, ang pagsamba, dyan lang sa mountain. Pero sabi ng mga Hudyo, sa Jerusalem. And then, nag-expound si Lord, no? Hanggang sa nagtanong na naman yung babae. Sa verse 25, the woman said, I know that Messiah called Christ is coming. When He comes, He will explain everything to us. Verse 26 pala yun. Mali yung sinulat kong 16. 26. Alam nyo, never nagsabi si Jesus na siya yung Messiah. He keep it a secret. Pero sa babaeng ito, Jesus introduced Himself personally to the woman. Sabi ng babae, alam namin may darating na Messiah. At pag dumating siya, i-explain niya sa amin lahat. And then Jesus responded by saying, I, who is speaking to you, am He. Personal revelation. Secret lang natin to, ha? Parang ganon. Ang sarap kaya nun. Sabihin na ko sa'yo, anak, ikaw lang may alam nito. And sure enough, wala pong sinabihan si Jesus. Even si Peter pa yung nagsabi, di ba? Sabi ni Jesus, sino daw ako? Sabi ng mga tao. Sumagot si Peter, thou art the Christ, the Son of the living God. Sabi ni Jesus, huwag niyong sasabihin yan. Pero dito sa babae, bakit? Madududol kasi mga babae, no? Hindi. Siguro, yun yung one way of talagang revealing Himself sa babae. And for that woman, not to feel condemned, rather to be feel loved and accepted, whoever she is. Amen po? Sa Kanya lang sinabi ng Lord, ako yung kumakausap sa'yo, ako nga siya. Ako nga yung Messiah. Natulala yung babae for a while. Tapos na ginawa niya, sabi ng Bible, sa verse 28, then leaving her water jar, the woman went back to the town and said to the people, Come, see a man who told me everything I ever did. Could this be the Christ? Yung babae na nagulantang, nataranta, nabigla, pero sobrang saya. Yung iniiwasan niya ngayon, nilapitan niya, mga kapitbahay. Meron akong nakilala. Alam niya lahat patungkol sa akin. Hindi kaya siya na ang Kristo? Yung mga kapitbahay niya naglabasan ng bahay at pinuntahan si Lord. At yun yung punto na sinabi ni Jesus, see, the harvest is ready. Amen po. Bakit? Kasi yung babae yung nag-harvest. Amen po. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Sabi ng verse 6, Jesus inspired the woman to bring people to her. Without saying, without commanding, without instructing, it was in her heart. This is something wonderful na I can't help but tell it. Amen po? Alam niyo po, sabi ng survey, ang magaling mag-invite mga first-timers. Kasi meron silang na-discovering kakaiba. Ayaw nilang suluhin. Ang mga hindi na daw nag-i-invite, yung mga old-timers. Relate? Tama? Totoo? Ang gagawin natin, magpa-first timer tayo ulit. Gawin natin first timer tayo lahat. Hindi. Iparamdam ulit sa atin ng Lord yung excitement, yung joy, yung pagkamangha natin sa Panginoon. Kasi minsan yun yung nawawala eh. Ordinaryo na yan eh. Hindi, nakakita na ako dyan. Hindi. Let's all still be childlike before the Lord. Yung kwento ni Pastor Paul, isang batang lalaki nakakita ng butiki. Ay, butiki! Kinabukasan, nakakita na naman ng butiki. Ay, butiki! Kinabukasan, nakakita
Alam mo, dapat childlike faith tayo. Na yung mga himala ng Lord, kahit nakikita na tayo, no, namangha pa rin tayo. Kasi yun lang yung way para sa sobrang saya natin, we can't help but tell it to people. Yung babae, sobra siyang na-amaze. Why? She felt not condemned. She felt accepted. She felt special. Amen ba? Silang dalawa lang nag-uusap, pinaramdam ang Lord sa kanya at sobra siyang namangha. Kaya nung maramdaman niya yung kakaibang pakiramdam na yon, hindi pwedeng hindi niya ipagsabi. At sumigaw siya, mga kapitbahay, maglabasan kayo. Naglabasan naman. Sabi ng verse 30. They came out of the town and made their way toward him. Naglabasan nga yung mga tao. Tanghaling tapat, ha? Amen po ba? Ito po yung nagagawa ng isang taong nakakilala sa Lord, na nakaramdam ng kakaibang pagmamahal at pagtanggap ng Lord. Naramdaman niyo ba yon? Ano gagawin natin? Lord, thank you, akin lang to. Wag! Hindi lang pang atin yan. That needs to be shared so that more people will experience the love of Jesus. Amen po ba? Just like this woman, let's all be inspired to bring people to Jesus. Pag dinala mo, hindi ka ipapahiya ng Lord. Amen po ba? Sama ka sa akin, papakilala ko sa iyo si Jesus. Oh, sama ka sa akin, alam ko kung sino makakalutas sa iyo. And you are referring to Jesus sa kanya. Pag nakilala niya si Lord, hindi ka niya ipapahiya. Hindi niya sabi mo, yung Diyos mo. Hindi pwedeng ipahiya ng Lord, yung mga nagtitiwala sa kanya. Amen po ba? Sabi nung babae talagang isiniwalat niya. At ang nangyari, habang nangyayari yon, dumating yung mga disipulo, dala na yung tinapay. Kabili na eh. Sabi ng mga disipulo, kain ka na Lord. Sabi ng 31, meanwhile, his disciples urged him, Rabbi, eat something. Sabi ni Jesus sa 32, I have food to eat that you know nothing about. Nakakain na ako. May pagkain ako, hindi nyo alam. Huh? Na-intriga rin ng mga disipulo, ano daw? Sino nagpakain sa kanya? Siguro yung babae. Pero anong sabi ni Jesus sa 34? Ang pagkain ko, the thing that satisfies me, is whenever I see myself doing the will of God. Si Nanay Nid, sabi niya kanina, ang saya-saya, hanggang ngayon ang saya-saya ng puso ko, kasi nakapag-share siya sa dalawang tao at napatanggap niya sa Panginoon. Di ko natanong kailan yun nangyari, pero hanggang kanina kinikilig siya. Kaya nung kaninang prayer daw, umiiyak pa rin siya sa Panginoon. Kasi Lord, thank you for the privilege of bringing souls to your feet. Alam mo yun? Ginamit ka ng Lord para yung isang tao, ma-snatch mo from hell at madala mo sa langit. Pribilehiyo yun. Kaya pagdating natin sa langit at ang dami-dami nila, at nakita nila yung langit, lalapit sila sa'yo, thank you kasi sineran mo ko. Oo nga eh. Muna nga, tinataguan mo ko eh. Oo nga eh, kung ano nga sinabi mo sa akin noon eh. Di mo na yung babanggitin. Kasi we will all be overwhelmed. Lahat tayo nakarating ng langit. Because of Jesus. Kasi hindi itinago sa atin yung katotohanan yun. Eh paano kung nasa impyerno? Ikaw, binibigyan kita ng ulam, nililibre kita sa pamasahe, ini-Starbucks kita, magkatabi tayo sa opisina, hindi mo man ang sinabi, may impyerno pala. Eh kasi alam ko, hindi mo tatanggapin eh. Kahit na, sana sinubukan mo. Sana kinulit mo ko. Amen po. That will be the scenario when we all get to heaven. At hindi yun masaya. Iiyak ka. Kasi paano kung tatay mo yun? Nanay mo yun? Kapatid mo yun? Saya-saya mo sa langit, pag ganun mo, di ka ba iiyak nun? Hindi masaya sa langit eh. Iiyak ka. Papahirin lang ni Lord yung luha sa mata mo. Papalitan niya ng saya. Pero may kurot yun. Lalo na kung di mo ginawa yung dapat mong ginawa. Pag ginawa mo yung ginawa mo, kahit pa paano may absuelto ka. Di ba? Siniran kita eh. Inayawan mo ko eh. Kasi, sabi mo, hindi mo kailangan ng Lord. At least may masasagot kang gano'n. Eh, paano?
sinabi kahit isang beses? Ang dami natin pinag-usapan, mga paborito nating artista, mga pelikulang napanood natin. Si Jesus, di mo kinuwento. Eh, alam ko, hindi ka interesado. Di ba baka sinasabi, naisip mo na yon? Try natin. Ang daming occasion, birthday, Pasko, bagong taon. Nanonood kayo ng TV, over a cup of tea, over dinner, over lunchtime. Ang daming chance. Lalo na't pag humingi ka ng guidance from the Lord. Lord, gusto kong makapag-share, makapagdala ng soul sa paanan mo. It's a joy. Pero hanggang ngayon, ang sese ni Nanay Nitz, kailan pa yun nangyari? Iba po yung saya pagka nakadala ka ng kaluluwa sa Panginoon. Tapos yung nadala mo nagpatuloy. Amen po. Hayaan nating makaramdam tayo ng ganong saya ulit. Dahil magtatrabaho tayo para sa Panginoon. Sabi ng verse 7, and ng number 7, Jesus instructed His disciples to get ready for the harvest. Ayan na yung harvest. Meron ng nagbayo ng lupa ng puso nila. Meron ng nagtanim ng binhi. Meron ng nagdilig. Meron ng naglagay ng fertilizer. Aanihin na lang natin. Yung mga pagkausap mo, kagaya nun, no, si Nanay Nitz, natuwa ako sa kanya eh. Kasi ang saya niya nagkwento eh. Nagninining yung mata niya. Hindi ko na, hindi ko na ulit. yung saya na hindi kayang agawin sa'yo, tapos pagdating mo sa langit, mamimit mo sila. Kasi hindi niya yung kilala eh. Maaring hindi na sila magkita ulit. Tama po? Pero word of God yung binigay niya. Sabi niya, John 3:16, shinare niya. At alam mo, yung una, nilapitan niya lalaki. Shinare niya. Tumanggap. Ganon kadali. Bakit? Hinog na eh. Tapos yung babae, na hindi daw, bakit kaya hindi daw naging sa akin? Actually, pareho daw tingin sa kanya. Hindi ko na lang siya gino-joke na, ganda mo kasi na, hindi ko na siya, para lang ituloy niya yung kwento niya. Tapos yung babae, talagang siya, tinitignan niya, siya na yung lumapit. Hindi niya tinanong, ba't niyo po ako tinitignan? Hello po, ako po ay Jael. Yan ang banat niya, ako po ay Jael. Okay po, sabi ng babae. Nagsiya siya, alam negative, hinog na eh. Marami pong ganun, hinog na. Pipitasin na lang. I mean, konting share na lang ng word, and patanggap. Harvest na yon. Kahit hindi mo na siya makita ulit, na kay Lord naman siya. Eh, pupunta yun ng Amerika, mare mo. Si Nanay may apo sa spiritual na galing Amerika. Di ba? Kasi yung recruit niya, na born again, nagpatuloy, nakahanap ng church doon, nag-share ng gospel. You can never tell. Lalo na, pero mong iniitan, kayo naman namang kilala, there's something. Presensya ng Lord yun sa'yo. Kaya yun yung clue. Yun yung maganda. May presence ka ng Lord wherever you are. Para pag may tumingin sa'yo, alam na this. Na hindi lang siya nagagandaan sa'yo. Kundi na-attract siya sa presence ng Lord sa buhay. Amen po. The harvest is plentiful. Ang dami dyan sa labas. Kakausapin na lang. Lalapitan na lang. Kumbaga sa prutas, pipitasin na lang. Dahil hinog na. Amen po. Ang prayer natin everyday, Lord, ngayon ka na ba dadating? Huwag mo kong kakalimutan, Lord ha. Kung ngayon ka na darating, handa mo aking puso't buhay. At Lord, gamitin mo ako today. Let me be at the right place at the right time. With the right people, with the right words to say. Maging makabuluhan ang araw na ito. Let this day be a harvest day. Alam mo, praying that prayer, posibleng hindi ka pakinggan ng Lord kasi gusto niya yung pinagpe-pray. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Lord. Sabi ni Jesus, wag niyong sabing 4 na buwan pa bago yung harvest. Tignan niyo, ready na yan. Ready na. Hindi mo na kailangan maghintay, hindi may activity sa church eh. Doon ko na lang siya dadalhin. Every day is a harvest day. Tutulungan namin kayo. This coming Sunday, lahat po ng graduate sa school, high school, elementary, kahit daycare, basta lahat ng graduate. At may honor.
Yung hindi, yung na-recognize, kahit hindi graduate, pero may honor. High honor, ano pa? Special honor. Kahit daw loyalty award, go. Palista nyo po, kahit hindi siya Christian, o may kakilala, meron kang amiga na yung anak niya, uy, sama kayo sa church, i-recognize sa church namin yung mga may award. That's one way of inviting. Amen? Pag nandito na, captured na yan ng Lord. O may kakilala kayong birthday niya, June or July, sinamiss natin ipag-pray yung June celebrant last month, busy tayo sa anniversary. Sa Sunday, pag-pray natin yung mga may birthday ng June and July, pati wedding anniversaries. Dalhin nyo sila, may regalo tayo sa kanila. Physical at saka spiritual. At kahit hindi ikaw yung nagsalita, hindi ikaw yung nag-share, hindi ikaw yung nagpatanggap, ikaw naman ang nag-invite, carry yun sa'yo. Tawag doon, credited yun sa'yo. Bunga mo yun. Amen po? Dami dyan, kapitbahay. Uy, yung anak mo di mag-graduate. Sama ka sa akin sa Sunday. Sandali lang yun. Gawa tayo ng paraan. Intentionally, let us soul win. Gawa tayo ng ways, ng means. Birthday mo, magyaya ka. Halika, birthday ko, punta tayo ng Jollibee. Pero bago magkain, pray tayo. Patanggap mo sa Panginoon. Diba? Hello? Mayaman ka. Meron kang malaking blessing. Bili ka ng tagi-1 kilo, 2 kilong bigas. Yung mga kapuspalad mong kapitbahay, marami yan, di ba? Sabi ni Jesus, there will always be poor among you. O, hanapin mo yung mga poor. Kasi sila yung madali. Alam mo yung isip ni Brother Eddie na, dito na nga sa lupa, hirap na hirap sila. Hanggang kabilang buhay pa ba? Nag-i-house na nga sila, wala na silang makain. Hanggang lang, kabilang buhay pa ba? Impyerno pa rin sila. Huwag ganon. Kaya grabe yung heart ni Brother Eddie. Yung mga inapi, yung mga nakakulong, yung mga nasa depressed area, kawawa na nga sila dito sa lupa, hindi makakain ng sapat. Di pa natin sharean, para kahit dito sa lupa, makaranas sila ng kaginhawaan, tapos di natin pinapansin, pag namatay sila, hirap na nga sila dito sa lupa, hirap pa rin ba sila sa kabilang buhay? Sila po yung madaling sharean. Kasi mababang loob sila. Pero syempre, mag-share din tayo sa mga may kaya, sa mga mayayaman. Si Brother Eddie, meron siyang birthday. Nakwento ko nito kanina eh. Nakwento niya ito sa amin eh. Meron siyang isang birthday na in-invite niya lahat ng politicians, lahat ng mayayaman. In-invite niya, hindi ko tanda kung Shangri-La o Manila Hotel, basta high-end na hotel. In-invite niya at nagulantang silang lahat magkakalaban sa politika. Si Imelda daw, he was there, si Ramos, nandun daw, si Erap, mga politicians nandoon. Eh, birthday niya. Hindi pinakain niya. Bago niya pakainin, nag-share siya ng word of God. Siguro nagtataka kayo, bakit ko kayo in-invite? Magkakalaban kayo sa politika. Ayokong pagdating ko sa langit. Ikaw, Brother Eddie, you have the influence. You could have invited all these kilalang tao sa bansa mo. Kaya para hindi po ako singilin sa langit, I gave you this invitation, not just to celebrate my birthday, but to share to you the reason bakit at this age, etc., etc. Nag-share siya. Mahal yun. Kasi mga sikat to eh, tsaka high-end na hotel eh. Pero what is money? Sabi niya nga ni Jesus, use worldly wealth to gain riches in heaven. Gamitin natin yung pera para yung mga tao madala natin sa Panginoon. Magkakaroon po tayo ng mga street evangelism, house visitation. At if you are being urged by the Lord to contribute, ayaw po namin ng cash. Kind na lang. Gusto nyong bumili ng Bible, Tagalog, English, Old, New Testament. You can purchase Bible, tapos yun yung parang bibigay natin sa mga madadala natin sa Lord. Kahit hindi kayo yung nakasama namin, at least po, meron tayong contribution for the spirituality of these people. So, hindi po ito sa pilitan. Pero napakasaya na lahat tayo sama-sama. Yung hindi po pwede dahil may pasok, ay may kaparaan ng pwede natin gawin para sa Panginoon. At makita ng Lord
na yung anniversary natin, yung June 30. Kasi ang topic natin, a call to receive the fresh outpouring for a greater harvest. We have a reason bakit in-invite natin si Pastor Joey. Gusto natin yung anointing na meron siya. At binigay naman sa atin ng Lord. Sino nakaranas ng anointing ng Lord? Ilang beses siyang nagpapa-altar call, no? Salo tayo ng salo. Para saan ba yun? Para magamit tayo ng Lord to bring souls to His kingdom. Amen po? The Lord will not say no to us. He'll always say yes. Sa kalooban niya na we bring people to the kingdom of God regardless of race, status, beliefs, and religious affiliation through the healing, delivering, and transforming power of the Lord Jesus Christ. This is why GIL exists. At hanggang sa pagdating ng Lord, kahit merong tao sa buwan, mag-share pa rin tayo doon. Kahit sa Mars. Basta may tao, we will bring them to the kingdom of God. Sali ba kayo? Sama ba kayo? O unahin natin ng ating pamilya, kakilala, kaibigan, kapatid, para pagdating natin sa langit, kita-kits tayo ulit. Amen po? Malakas na palakpak sa Panginoon. Last verse, ano yung result? Isang basahan na lang po. John 4:39-42. Many of the Samaritans from that town believed in Him because of the woman's testimony. So, hindi natin pwedeng matawaran yung kapangyarihan ng ating patotoo. Yung sarili mong kwento. Paano ka hinipo ng Lord. Kwento mo yan. Sabi ng babae, He told me everything I ever did. So when the Samaritans came to Him, they urged Him to stay with them. And He stayed 2 days. Last, and because of His words, many more became believers. Nadagdagan pa. They said to the woman, we no longer believe just because of what you said. Now we have heard for ourselves, and we know that this man is the Savior of the world. Tayo rin. Darating yung time, alam mo, salamat, sinaran mo ako ha. Totoo yung sinabi mo. Kasi kahit ako, naranasan kong pagkilas ng Panginoon. Amen po ba? Are we ready to harvest souls for the Lord? That will give Him glory, honor, and praise. Malakas na palakpak sa Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Ngayon pong tanghaling ito. Thank you, Lord. Let's bow our head and close our eyes. Thank you, Holy Spirit, for speaking to us with your word, with your presence. Thank you, Lord, for rekindling our fire, our hearts, Lord, to igniting us, Lord, na ito nga po ang panahon upang magpatuloy kaming magdala ng mga tao sa iyong paanan. Help us, Lord, for apart from you, we can do nothing, but we can do all things through Christ who strengthens us. Habang ako po ay nagtuturo, I believe may nilalagay ang Diyos sa iyo ng mga tao, pangalan or larawan ng taong yon sa isip at puso mo. I believe the Lord is telling you, anak, you pray for this one. Kaya po, tayo ay mag-usal ng panalangin sa Panginoon. Calling that name, mga pangalan ng mga taong pinapakita sa atin ng Lord. Let's pray for them. Let's pray that they be saved, healed, delivered. And then let's also pray na ikaw yung gamitin ng Panginoon para iabot ang gospel of love and salvation ni Jesus para po sa kanila. Wala po kasing ibang Savior, si Lord lang. And unless we tell people about Him, no one can be saved. Hallelujah. Yes, Lord, I agree with every prayers, petitions being raised to you by your people. Ikaw na naglagay ng mga taong yon sa kanilang puso. Nagre-respond po sila, Ama, by praying to you that you save these people, na pinapaalala mo po sa kanila. And at the same time, God, create an opportunity, Lord, for your people to reach out to them.
And by faith, Lord, sa araw at oras na pag-reach out nila, ay handa mo ang puso't isip ng mga taong yon, Panginoon. Come on, you can pray. Hallelujah. Mga nilalagay ng Lord, they may be your friend, kapamilya, kabarkada, kapitbahay, kakilala, katrabaho. Lift them up before the Lord. Ikaw ang gagamitin ng Panginoon kasi ikaw yung naandoon. Hindi na kailangang mag-import pa ng Lord. Andiyan ka naman. Lalo na't pinalakas ka ng kanyang salita. Let's not just be hearers, but doers of God's word. Remember what Jesus said, pag kinahiya mo ako dito sa lupa, pagdating mo sa langit, ikakahiya rin kita. Pero pag dito sa lupa, we are bold to tell people about Jesus. Even when we get to heaven, the Lord will tell us, the Lord will tell people how brave, how bold we were in telling people about Him. It's all about Jesus. It's all about His saving grace. It's all about what He has done in our lives. Si Jesus ang bida when we share Him to others. And He will be with you. And He will crown your effort with success. Amen. Lord, give us the burden. Give us that desire. Give us a compassionate heart, Lord, na ang mga taong ilalapit mo po sa amin, hindi namin tatanggihan. Bagkus, Lord, igagrab namin yung opportunity to speak to them about you, Lord. Give us that burden, that compassionate heart, Lord, to tell them about Jesus, Lord. Hallelujah. Amen. Stir up our hearts, Lord. Stir up your church, O God, in the mighty name of Jesus. And give us all wisdom, knowledge, understanding how to do it, God. Oh, thank you, Holy Spirit, for your Holy Spirit is with us. The Holy Spirit shall lead us, shall instruct us, shall anoint us. The Holy Spirit will put words into our mouth of what to say and what not to say. And it will be the Holy Spirit who will speak to those people na sinishare namin. We will be starting by praying for them. Pinapanalangin namin sila, Panginoon. At hindi lang ngayon, hindi lang sa lugar na ito, but whenever the Holy Spirit will urge us, we will mention their names before you upang kanilang puso ay maging ready. Mabungkal ang kanilang puso sa salita mo sa magitan ng pananalangin. And we know one day, Lord, they'll bow their hearts to you, Lord Jesus, as their Lord and Savior. Thank you, God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Come on, let us utter our praise. Thank you, Jesus. And let us volunteer ourselves for the kingdom of God. Here am I, O Lord. Oh, here am I, O Lord. My heart is all yours. I'm offering all to you. I'm offering all to you. Let this be our prayer to God. Wherever you may go, wherever I may go, I'll be with you, my Lord. I'll be with you, my Lord, forever and ever, forever and ever. I'll never let you go. I'll never let you go, 'cause you are my Lord. Oh, here am I, oh Lord. Oh, here am I, oh Lord. My heart is all yours. My heart is all yours. I'm offering all to you. I'm offering all to you. Wherever I may go, wherever I may go, I'll be with you, my Lord. I'll be with you, my Lord, forever and
Gamitin mo kami, Panginoon, para sa kaligtasan ng aming buong pamilya, ng aming buong kamag-anakan. Kaligtasan para sa aming mga kaibigan, kakilala, katrabaho, kaeskwela. Lord, turuan mo at tulungan mo kami na maging kasangkapan mo upang maraming tao ang maani namin patungo sa iyong kaharian. Alisin mo anumang takot, ang hiya, ang pangamba, ang mababang tingin namin sa aming sarili. Palitan mo ito ng boldness, ng pagmamahal sa iyo. Maging Panginoon ng malasakit para sa aming kapwa. Lord, hindi ka namin ikahiya upang pagdating sa iyong kaharian, Lord, ipapakita mo ang mga reward mo dahil ginawa namin ang iyong pinagawa sa amin. And it will bring joy and gladness to your heart. Lord, may we be reasons why there will be great rejoicing in heaven. Dahil may mga anak ka na hindi sinarili ang kaligtasan, bagkus buong tapang na pinakilala ka sa mga taong inilalapit mo po sa amin. Give us wisdom. Give us knowledge. Come on, pray your prayer. What do you want the Lord to do for you? What do you need na kailangang ibigay ng Panginoon for you to be strong and bold and courageous enough to tell people about Him? Come on, open your mouth. Ask the Lord, what do you need? Do you need wisdom? Do you need burden? Do you need compassion in your heart? Do you need financial blessing? Ask the Lord to give you wisdom, opportunities. Let your own prayer be lifted to the Lord in response to this message of the Lord. Hallelujah. Yes, God, hear the prayers. Hear the cries of your people in response to your word. We're saying yes to soul winning, God, but teach us how. Tell us how. In the name of Jesus, create opportunities, God. As your people are saying yes, equip your people, God. In the name of Jesus, whatever they need, supply it, O Lord. At sa araw at oras ng aming pag-abot sa mga tao, Lord, we know you are with us. Ang mahalaga, we are doing what you want us to do. And it is a joy to be a co-laborer of the Lord in His vineyard. Thank you, Lord. Even now, ilagay mo po sa amin ang kagalakan, ang excitement. Let us be thrilled with the thought, Lord, na kami gagamitin mo, Panginoon, to save souls, to heal people, to minister to people, to deliver your message to the people, oh God. In the name of Jesus, let us all be joyful. Let us all be glad because we are your people. Going out, Lord, hallelujah, to conquer families, people, communities, for your kingdom, for your glory. And you will crown our efforts with success. We will give what we have, and that is you, Lord. At kung meron po rito na hindi pa sigurado ang kaligtasan, this is the time because we cannot give what we do not have. Hindi mo pwedeng ibigay si Jesus sa iba kung wala siya sa iyo. So let us come to the Lord, accepting or rededicating our lives to Him. Sabihin natin, Panginoong Jesus, salamat sa iyong pag-ibig, salamat sa iyong dugo na nagpatawad at naglinis sa lahat kong kasalanan. Salamat sa iyong buhay na inialay mo para sa akin, kay namatay, inilibing, at nabuhay na maguli, lahat para sa akin. Pinapahayag ng aking bibig, mula sa aking puso, ikaw po, Panginoong Jesus, ang aking Diyos,
Hari, Panginoon, sarili kong tagapagligtas. Mula ngayon, ako'y sa'yo, para sa'yo. Gamitin mo for your glory. Buhusan niyo po ako ng iyong kapuspusan, ng Santong Espiritu. Nais pa po kitang makilala, maranasan, mapaglingkuran. Gamitin niyo po ako upang marami pang tao ang makakilala sa iyo. Marami pong salamat. Marami pong salamat. Marami pong salamat. Hallelujah. Come on, let's give the Lord our praise. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, God. Patuloy mo nga po, O Diyos, ibuhos ang iyong umaapaw na biyaya at pagpapala. Ano man ang kanilang kailangan para madagdagan, O Diyos, ang kanilang patotoo. Lord, let there be healings in their bodies. Let there be provisions to all their needs, solutions to their problems. Answer them, O Lord, answer them. And let them testify of your wondrous works in their lives. Ang buhay nila ay maging patotoo ng kabutihan mo, ng katapatan mo, ng kadakilaan mo sa kanilang mga buhay. Lord, we shall march forward in harvest of your soul, of souls for your kingdom. And you will be with us. And you will establish the work of our hands. And you will crown us with success. And Lord, it will be you who will help us to bring souls to the kingdom of our Lord Jesus Christ. Come on, give him the praise. Utter thanksgiving to the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Receive, Lord Jesus, all the glory, honor, and praise. In Jesus' name. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Handa na po ba tayong ibigay ang ating buhay sa Panginoon? Amen. Yes, Lord. Amen. Hallelujah. Let's sing this song.